Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pamang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakapagpigil itong si Marcoleta matapos nga ang ginawang pambabastos ni Tambaluslos at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dito nga natin mapapatunayan na talagang nakikipagdigmaan nga itong si Marcoleta sa mga korap na mga opisyales. Kaya naman ngayon ay talagang hindi niya na pinapakawalan ito yung si Tambaluslos Romualdez dahil nga sa kanyang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay prinoprotektahan pa rin ng pamilyang kuting na ito. Dito nga natin mapapansin na talagang wala ng kredibilidad ang bansa natin kung ganito ang mga namumuno sa atin na nagkukunwari kuno na may ginagawa si Kuting ng Norte. Ngunit dito natin mapapansin na talagang tahimik sila sa issue ni Tambaluslos at walang araw silang pake. At ayon pa sa kanyang interview, nahayaan na ang mga perang kanilang ibinulsa at magpanimula muli. Dito nga natin mapapansin na talagang wala na talagang kredibilidad itong si Kuting ng Norte dahil kaalyado niya lahat. Ngayon ang magnanakaw ng kaban ng bayan. Wal mga kaibigan, paayag ba kayo na mawala lahat at hindi na iimbestigahan pa ang mga ninakaw ng kaban ng bayan ni Tambaluslos Romualdez at ng kasamahan niya ayon kay Kuting ng Norte? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Notarize ay ano daw, fake affidavit daw, fake yung not notarized. Hindi pa notarized ito. Ano ba yun? Problema ba yun? Diba, halimbawa, pinanotarize ko dito, sa Notary Public na to, mga ka-reaction. Di ba sa mga Notary Public, minsan ginaganyan lang yan? Tapos hindi mo naman alam kung talagang yung lawyer ang pumirma o hindi. Di ba? Minsan nga wala yung lawyer dyan eh. Yung ano lang eh, yung OIC lang eh, oh. May authority na oh. Sige, oh, di ba? Ngayon, alangan naman magpapagawa. Grabe naman kayo. Wala na ba talaga kayong makitang depensa? At alam po ba ninyo kung anong depensa ni Tambaluslos? Ito po yung nakakatawa. Yung depensa ni Tambaluslos ang malupit dito, mga kareaksyon. Ito po yung depensa ni Tambaluslos, ha? Talagang malupit, o yan. Ang sabi ni Tambaluslos, construction worker lang nandun. Romualdez denies kickback delivery claims. Says McKinley Home has been under renovation since 2024. Ano ngayon kung under renovation? Ilalagay lang naman yung pera, iiwanan doon, tapos pipikapin. Kailangan ba na yung bahay, kapag nagatid ka ng pera, kailangan nakatapos na yan, finish na yan? Gagawa ka ng krimen, kailangan, hindi natin pwedeng i-deliver doon yung pera. Kasi yung hindi pa tapos yung bahay. Napakababaw po ng pangangatwiran ni Tambaluslos, sabi niya, construction worker lang nandun. Romualdez denies kickback delivery claim, says McKinley Home has been under renovation since 2024. So what? So what kung under renovation? Problema ba yung under renovation? Halimbawa, pinapagawa yung bahay. Brad, pag i-deliver nga yung damit ko doon sa bahay, nandun ako. O pipikapin, alangan naman, hindi mo pwedeng i-deliver doon kasi pinapagawa yung bahay. Okay, diniliver doon sa dahil pinapagawa yung bahay. Diniliver doon sa may, sa Malacanang. Aguada ba yun o Aguado? Aguada, Malacanang. O, di ba sabi niya nagiinuman? Hindi, walang tao dyan. Pinapagawa ko yung bahay. Dali nyo na lang sa Malacanang yung pera. Di ba mga ka-reaksyon? Ang babaw po. Teka lang. May nakalimutan ako. Siyempre, wag natin kalimutan ito. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? You're right. Pasensya na po, ha? Hindi ko kaagad na-play yung ating introduction. Namo. Introduction. Oh, Erwin Tulfo. Namo. Erwin Tulfo, pakinggan mo to. Namo. O hindi naman mura yan, tanong mo kay Abante kung ano yan. Mga reaksyon, napakababaw po ng dahilan ni Tambaluslos.
Ano sabi ni Tambaluslos? Construction worker lang nandoon. Romualdez denies kickback delivery claim, says Mackin Leo has been under renovation since 2024. Oh. Di ba? Anong problema kung nire-renovate yung bahay mo? Iiwan lang naman yung pera doon. Yung mga 3 van na pera. Siyempre mga van yun. Mga marami sasakyan yung 46 eh. 46 maleta yun, di ba? 46 maleta siguro mga isang close van, yun. Kung pinoproblema nila, kung ilang sasakyan ang may sasakay yung 46 na maleta, magdala ka ng truck. Diba? Sasabihin nila, hindi mo magtataka yung security. Walang yan yung security, lumuluhod nga kay Romualdez eh. Kahit ipasok mo nga yung dyan, kahit ipasok mo pa yung mga buhaya dyan sa pork bar, ano ba yung pangalan ng lugar? Forbes. Putangin ng Forbes Park na hindi ko ma-pronounce. Pangmayaman lang kasi eh. Alam ko lang kasi yung anong pangalan ng lugar natin doon, yung sa may gagalangin. Di gagalangin lang, alam ko gagalangin eh. Oh, di ba? Kaya dito mga ka-reaction, tignan mo, ang babaw. Ang babaw mo, Brad. Ayusin mong magsinungaling. Diba, hindi ka na yung pagnanakaw, magaling. Ang ginagamit po nila sa pagnanakaw nila, mga Marines. Yung mga kasama ni Sir Orly, anong pangalan nung Marines? Orly Regala Gutesa, yung mga kasama ni Sir Orly Regala Gutesa na naghahatid ng pera, lumabas na po kayo para maayos ng bansa natin. Parang awa nyo na sa bansa natin. Ituturing po namin kayong mga bayani sa aming mga buhay. Lumabas na po kayo. Magpatotoo na po kayo. Mag-witness na po kayo. Lahat po ng kasama ni Sir Orly Regala Ortesa, nananawagan po ang taong bayan, Marines ka man, Air Force ka man, Navy ka man, Coast Guard ka man, PNP ka man, lumabas na po kayo. NPA ka man. Di ba mga kareaksyon, binababoy po nila ang ating sandataang lakas. Ang tingin po nila sa mga Marines, ang tingin po nila sa ating mga kasundaluan, mga animal na yan, ang tingin po nila, mga napakaliit ng tingin. Mga basurero. Bantagin mo, isa kang Marines, tapos ang trabaho mo basura. Tapos yung basura, yung pala yung kaban ng bayan na dapat pampagawa ng mga flood control, pampagawa ng mga eskwelahan, ng daan, ng kung ano-ano pang mga proyekto ng ating gobyerno, ang mga animal, binubulsa lahat. Kinukurakot lahat. Sa 1 bilyon daw po mga kareaksyon na natitira lang 350 milyon. Yung 650 milyon ay napupunta po sa mga proponent. Mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon ang pinakamalupit dito mga kareaksyon. Ito po yung pinakamalupit. Ang dahilan po ni Tambaluslos kung bakit imposibleng ipadala doon ang pera ay dahil under construction daw po ang kanyang bahay since 2024. Wala ka na bang medyo mabigat-bigat na dahilan? O yung bahay ni Saldico, under construction din? Yung bahay mo doon sa bahay dati ni Michael Yang, under construction din? Kaya pala nung bandang uli, dinadala na sa bahay ni Michael Yang. Tsaka doon sa Aguada, Malacanang, di ba? Dinala na sa Malacanang, Hindi na magkasya doon sa Aguada Hindi na magkasya doon sa Forbes Park Hindi na magkasya doon sa Valle Verde Dalhin nyo sa Malacanang, maraming pwesto doon. Kaya mga kareaksyon, dito napaghahalata na po. Ngayon naghahanap sila ng butas. Ang butas po nila, dito kay Orly Regala Gorteza. Tatawagan ko yung lawyer. Limbawa ako si Tamba. Tatawagan ko putang ina. Ikaw ba si Attorney Poporojin? Ikaw ba? Ikaw ba yung nag-notary doon kay Orly Regala Orteza? Ninotarize mo yon? Siyempre, takot na takot yung law office, dahil alam nila si Tambaluslos yun. Putang ina, mahirap ka bangga tong si Tambaluslos. Ang kaya lang bumangga kay Tambaluslos si Kiko Barsaga. O, anong gagawin natin?
sabihin mo, yung sinumpang salaysay niya ay pinorge nila yung pirma mo, sir. Kahit sabihin namin na hindi ako yun, kahit sabihin namin na hindi ako lawyer, madali lang naman yun, sir eh. Ang gagawin lang naman nila, kukuha sila ng bagong lawyer, sir eh. Tapos ipapanotaryo nila dun sa bagong lawyer eh. Di ba, sir? O, basta sabihin mo yun, for PR na lang para malaman ng taong bayan na nagsisinungaling yan. Diyan sa papel na sinumpa niya. Sir, mababaw naman na dahilan yun, sir eh. Kahit na, sir, kasi kahit napiki pa yung nakanotaryo dun, sir, nanumpa siya dun sa Senado, o nanumpa pa rin siya dun, sir. Mas matindi, sir, yung pinanumpaan niya dun, sir, kahit wala siyang sinumpang salaysay, sir. Yung nanumpa lang siya dun sa Blue Ribbon, sir, mas malupit yun, sir. Kasi nanumpa na siya dun sa Blue Ribbon, eh. Oh, kahit na, sir, kahit na, ano pa yan, fake pa yung notaryo diyan, sir. Madali lang yan. Basta sabihin mo, fake yung notaryo. Pang-PR lang para malaman ng taong bayan, kunwari, fake yung notaryo. Sige, sir, salamat, sir. Sige, bye, sir. Magkano? 2 billion. Okay, next time, sir. Di ba mga kareaksyon, simple lang naman yan eh. Nanumpa na siya doon sa Blue Ribbon Committee, yung notaryo, totoo man yan o hindi, pero sa tingin ko, totoo yan eh. Bakit? Si Raulo ka ba? Gagastos ka pa, magpapagawa ka pa nung pantatak? Mahirap pagawa yung pantatak na yan eh. Pupunta ka pa na rekto, papagawa ka ng pantatak. Tapos pipirma-pirma mo pa yan. Di ba? Imposible yan na pinords yan. E baka sasabihin ng law office eh, forgery yan, hindi sa amin yan. Eh saan? Di ba mga kareaksyon? Saan mo? Alam ka naman, magte-testify ka tapos gagawa ka pa ng ibang kaso? Kakasuhan ka, gagawa mo pa ng kaso yung sarili mo, forgery? Mga kareaksyon, maliwanag po ng mga kalaban ay wala na po silang, hindi na po nila kayang pasinungalingan na ninanakaw po nila ang kaban ng bayan. Hindi na po nila kayang pasinungalingan, mga kareaksyon. Ayan po, malinaw na malinaw, sasabihin ng Espera Law Office na fake yan. Okay, fake na. Kung fake, walang problema. Kung ano bago lawyer, ipanotaryo niyo ulit yan. Testify ka ulit doon sa Blue Ribbon Committee. Di tapos. Diba? Alam nga naman, hindi, sinungaling kayo. Hindi, naghahanap na lang po sila ng mga mabababaw na technicality na pwede nilang ibato kay Orly Regala Gutesa na para masabi sa taong bayan na si Orly Regala Gutesa ay hindi tama at hindi mapagkakatiwalaan. Katarantaduan yan. Ganun pa siya sa Blue Ribbon Committee. Mas malupit pa yun kaysa dyan kay Esper Law Office na yan. Nanong pa nga siya, lahat na sasabihin nyo totoo eh. Di ba? Hindi naman yung sinabi, yung ano ba, yung sinumpang salaysay mo ba, yung notaryo, tama? Hindi naman nila tinanong yun eh. Yung bang, hindi ba peki yung pagkakanotaryo niyan? Wala naman sila tinanong na gano'n eh. Ang tinanong lang nila kung nakanotaryo, Hindi naman tinanong peki ba yan o hindi. Wala naman tanong na gano'n. Di ba? Ang tanong lang nila, nakanotaryo. Alam nga naman pepekihin yan? Gago ba yung si Orly Regalo Ortesa? Ang mahirap nga niyan, mga kareaksyon, ang nagnotaryo niyan yung sekretary lang. Kasalanan ba ni Orly yun? Hindi. Tanungin natin si Auntie Claire, siyempre, sino pa bang pinaka magtatanggol, di ba? Sinong magtatanggol? Di ba? Walang Si Auntie Claire na siya. Asa si Auntie Claire, nawawala. Wala siya. Diba? At kayang direktor. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. So, diba? Stick to the script. Hindi stick to the script yan. Gigil na gigil si Gutesa dahil marami pa siya sinasabi. Gusto sabihin na hindi nakasulat doon. Stick to the script ka dyan. Ang hirap gawin yan, Claire. Kinakampihan mo pa yata yung mga magnanakaw kaysa sa Marines. Diba ang hirap mo mga kareaksyon pag ikaw ay lulong, pag ikaw ay binusog sa pera, kahit mga alam mo nang ninanakawan na yung bayan natin at ang mga amo mo ang mga magnanakaw, okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo yon? Kahit na alam mo nang umagat gabi tanghali, bahado sa Bulacan kung saan saan parte ng mundo, pinagtatanggol mo pa rin si Tambaluslos at si Bongbong Marcos, Claire? Claire, wala ka na bang konsensya? Wala kang kaluluwa? Baka kung ano masabi mo. Sabi ng direktor,
Diba? Sabi ni, ni Senator Marcoleta, Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo. oh, alay, kabisado. Paano hindi kabisado? Binabasa ni Marcoleta, gaga ka ba? Yan ang sinasabi natin mga karyaso. Sabi nga nung isang African, ang korupsyon ay hindi masama. Nagiging masama lang ang korupsyon kapag hindi ka kasama doon sa mga nagko-corrupt. Pero pag kasama ka ng mga corrupt, hindi masama yung korupsyon. Kabisado. Bakit? Mga klirito lang nga. Siya yung... Oy, lawyer ka ha. Ate Claire, lawyer ka ha. Alam mo na nagsasabing totoo yung tao. gumawa ng affidavit, right? Mga kakli. Siya yung gumawa ng sarili niyang affidavit. So, hindi ba dapat nasa kanya yung original? Hindi ba? Bakit parang wala sa kanya yung original? Parang photocopy yata yung nasa kanya. Bakit kabisado ni Senator Marcoleta yung sasabihin niya? Eh, paano? Nung nagkita sila, binigyan siya ng kopya. E baka pag siya sa bahay, hindi kompleto yung papel na dala niya. Problema po ba yun? Ang importante doon, Auntie Claire, yung lahat na sinasabi ng tao na yan, totoo. Tinitingnan ninyo yung mga ganyan, ganon, ganire, ganyan. Diba? Diba? Ayoko sabihin siya yung gumawa. Kaya lang, bakit mas kabisado niya pa kaysa sasabihin itong si Gutesa? Yung si Marcoleta lang gumawa, masaya ka na. Si Marcoleta lang gumawa doon sa papel. Masaya ka na. Oo, masaya ka na. Oy, Claire, wala ka pa doon sa kalingkingan ni Marcoleta bilang abugaga ha? Wala ka pa doon sa kalingkingan niya. Huwag kang magyayabang-yabangan na ikaw ay isang legal luminary dyan. Isa kang vlogger na lightweight pagdating sa pagiging lawyer. Ginagamit ka lang ni Marcos dahil sa palingkera mong bunganga. Oh, tignan nyo. Huwag kang magmadali. Oh, di ba? Talagang take your time. Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Yan nga rin sabi ni Maylin. Sabi niya, Maria Nanale. sabi ni Claire, sabi ko na nga ba pegi yun eh. O sabi na natin yung naloko siya nung nag-notary. Pumunta siya sa notary public. Naloko siya doon, napeke. Napeke siya. Eh yung laman ng papel, peke. Eh yung nagsumpa na siya, peke pa rin yun. Kahit anong gawin ninyo, mga mabababaw ang inyong mga dahilan. Kahit anong gawin ninyo, wala na. Tapos na. Tapos na mga kareaksyon ang usapan dito. Di ba? Alright, go. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Patay. Alam ka naman, Brad, pipigin na lang natin yung notary ha. Pigin na lang natin yan ha, pigin natin. Oo, gagawa ako ng sinumpang salaysay, pero pipigin natin yung notaryo ng attorney. Grabe basta ganyan ang gawin natin. Wala nang lusot. Basta pipigin natin yun, gago ba Gago ba yan si Gutesa? Maiisip pa niyang pigilan yung lawyer. Magkano ba magpanotaryo? 1,500? 2,000? Sa halagang 2,000 pesos, 5,000, 10,000 na. Sa halagang 10,000, mamimiki ka ng lawyer. Gusto mong makulong. Di ba mga karyasa? Tinatanggi ng lawyer. Hindi ako nang notaryo niya. Tinawagan siya dito ba? Oy, Espera. Ikaw, ba't binirma mo yung, sige, ano ko na lang, deny ko na lang. Hindi na po nila alam kung anong gagawin nila. Tumitingin sila, technicality. Alam na ng taong bayan na inahatid yung pera doon sa, ano ba pangalan nun? Gagalangin? Forbes Park. Inahatid doon sa Forbes Park. Diba? Ayusin ang kinabukasan ng bawat isa.
Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang, mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December, Naging ano ka talaga ngayon? Naging nationalistic ka? Patriotic ka? Ngayon, iimbestigahan po nila yan, iba-background check nila yan. Iba-background check nila ngayon yan. Ang mahirap dyan, may lumabas pa, no? Ba't ngayon lang? Yeah? Ba't ngayon lang? At talagang meron pa talagang script yung paano ka i-intro, kung paano ka nakilala. Out of the blue? Diba? Bigla ka sumulpot. Wala nga naman dahan-dahan susulpot dyan. Kaya lang ha, dahan-dahan ako lilitaw ha. Kamay muna, kamay. Tapos isang kamay. Tapos aangat ako yung noo ko, aangat ko. Dahan-dahan lang para hindi ako bigla susulpot. Ito na ako. Ako na si Orly Ortega Regata. Ako na, palabas na po ako. Dahan-dahan ako ha, para hindi ako kagad susulpot. Ako po yung magpapatotoo laban kay Saldi ko tsaka kay Romualdez. Sinahatid ko po yung pera. Hop, dahan-dahan lang. O, dahan-dahan po ako lalabas ha. O, para hindi po kayo magulat. O, nandito na po ako. Dahan-dahan lang, gano'n. Gusto mo gano'n, Claire? Paano? Sabihin mo nga sa amin paano siya dapat lumabas, Claire. Wala na, Claire. O, yung mayaning na, nagigiba na yung amo mo. Palubog ng palubog si Popong Marcos. Pabagsak na. Huwag ka magalala, Claire. Kakausapin ko yung bagong presidente. Bibigyan kanya ng panibagong trabaho. Claire, yung boss mo, wala na. Sangkot din pala sa Malacanang nagdadala ng pera. Anong gagawin mo, Claire? Nauubusan ka na yata ng mga magagandang kasinungalingan. Ang kawawang krilili. Akala kasi nila, kapag nakasakay sila sa kalabaw, mga kalabaw na magnanakaw, akala nila, kalabaw na rin sila. Diba? 5, 2004, nahire ko bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. So, diba? Pwede ba? Pwede naman yun. Sandali lang po, kakausapin ko lang yung sekretary ko dito. May tatanong lang ako kung ano ba yung magandang gamot sa mga taong inborn. Yung inborn yung kanilang kasinungalingan. Ito ang reaksyon na may sagot na yung sekretary ko. Ang gamot daw sa mga ganyan, isa lang, bangungot. Stick to the script. Baka kung ano masabi mo. Sabi ng director. Diba? Tama na, Claire. Nakakairita yung boss ko. Tama na. Huwag na ikaw. Iba na lang. Sino ba pwede magsalita dito? O, ito na. Maganda umaga po sa inyo, Senator Kiko Pangilinan, and thank you po sa inyong panahon. Si Kiko. Pakinggan po natin si Kiko. Ito po, si Kiko. Ano po to? Lightweight attorney. Hindi po siya pwedeng itapat kay Topacio tsaka kay Marcoleta. Si Kiko hindi man lang yata nakahapak doon sa tinatawag nating courtroom. O pakinggan po natin si Kiko ha. Si Mrs. Sharon Cuneta ay Mr. Sharon Cuneta. Oh, Mr. Sharon Cuneta, magsalita ka na. Kung hindi lang kay Sharon, loko. Magkakalit ko si Al ng Tondo, hindi ka mananalo. Despite po ito hong ating sitwasyon ngayon sa kakapusan po ng oras. Good morning, sir.
Yes, good morning Ted at sa mga nakikinig sa True FM. Magandang umaga. Opo, Senator, alam niyo na po yung development, meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo sa affidavit po nitong si Gutesa. Ano po muna ang inyong reaksyon? Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito. Dahil hindi biro, no? Forgery, falsification of public documents. Kaya kinakailangan sa susunod na hearing maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Falsification na ba yun? Paano magiging falsification yung notaryo? Palitan ng lawyer, panotary sa iba. Wala nang lalakas pa doon sa pinanumpaan mo doon sa Blue Ribbon. Tingnan mo, kasi pro Marcos to eh. Paano ka nanalo, oy? Kiko Masin, paano ka nanalo? Paano ka nanalo? Sagutin mo, paano ka nanalo ngayon? 2025, paano ka nanalo? Tanungin ko si Garcia. Hello, Commissioner Garcia. May tanong lang ako. Paano nanalo si Kiko Masin? Tanungin ko si Lisa Araneta. Hello, Lisa Araneta, walang yan naman tagal na tayo hindi nag-uusap Paano nanalo si Kiko Masin? Secret? Ganon? Kamag-anak mo si Sharon Cuneta. Ganon? Okay. Si Rojas, kamag-anak mo si Rojas, Araneta. Okay. Galing yun. Wala po akong kausap doon. Joke lang yun. O diba, paano nanalo si Kiko Pangilinan? Tanungin mo si George Garcia. Pag ayaw sumagot ni George Garcia, tanungin mo si Lisa Araneta. Malalaman mo kung paano nanalo yan. Binoto siya ng mga tao, siyempre. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit? Ano po, at siya po nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon in the Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado? Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi